Eto na po tayo, naka-live na po tayo mga Boss Chief Amo Sir. At panigurado, nako, mag-iiyakan na naman po ang mga DDS sa samot-saring pag-uusapan natin sa gabing ito. Kaya po kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay dapat po pindutin nyo na yung subscribe button upang sa ganon kayo ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng ating talakayan. Siyempre, nandyan po si Lonely TV, o yehey daw. Nandiyan si Mabel Quinjo at si Sir Archie Beroya. Si Joel Q ng Cereza Force nandiyan din. Si Mabel Quinjo, si BJ Badjola, si Joel Q ulit, si Lonely TV, si Marge. Andiyan na din po at sino pa nasa taas. Buong Cereza Force family at panigurado ko nandiyan din. Si Sir Danilo Espejo. Nag-TTV ata si Boss mo. Alam niyo po yung TV, mga kababayan? Yung matigas na ato yun. At least sa Casillas ako naigit, hindi siya sauna. At syempre mga Boss Chief Amo Sir, umpisahan na po natin itong mga tatalakayin natin ngayong gabi ho, mga bossing. Nako, eto kumakalat po. No? At talagang viral po itong video ni Mosnyak, mga kababayan, na inalok na mo niya ng 150 million daw. 150 pesos daw po, mga kababayan. No? Para lang daw po murahin, iinday Duterte. Ay, putik na yan. Inalok daw si Jack Argota, mga bossing, ng 150,000 pesos para murahin si Sara Duterte, mga bossing. O baka naman baliktad. Baka inalok ka ng bayad diyan sa kabilang kampo para murahin si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po ang nakikita natin, mga Boss Chief Amo Sir, etong mga kagaya nitong mga vlogger na ito, wala naman po ding alam sa politika, mga Boss Chief Amo Sir. Kasama lang din po nung mga pipitsugin na mga vlogger ni Kibuloy. O di ho ba? Tanungin mo kung naiintindihan na to sa politika, ang isasagot niya siya, munahin mo. Tanungin mo kung naiintindihan kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala, mga yan. Puro ganun lang ho. Paulit-ulit. Kagaya po nung mga umiidolo sa kanila. Sige nga, maano mo muna yun? Mahirap nga naman daw. Kaya hindi daw tinanggap, mga kababayan. Kailangan straight Tingin ko madaming mas aalukin ng 150,000 kung meron man talaga, madaming mas aalukin na sa nakikita natin, hindi lang puro pagmumura, yung maipapaliwanag pa, mga Boss Chief Amo Sir, kung ano ang kinakaharap ng ating Vice Presidente. Yung madidiinan na ipaliwanag yung bawat punto, lalo na pagdating po sa impeachment. Abay, nakapagtatampo ang administrasyong ito, ha? Nagtatampo ako kay Pangulong Bongbong Marcos, nagtatampo ako sa gobyerno. Bakit to? Anak na tinapa ako halos 2 o 3 taon na ho. Hindi, 2022 o 21. Election pa lang ho, mga kababayan. Pinagtatanggol ko na si Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyerno ng Pilipinas. Hanggang ngayon, wala pa ding ino-offer sa akin. Hanggang ngayon, wala pa ding iniaalok sa akin na bayad, mga kababayan. Kaya kung meron man na sinasabi, kagaya ni Mosnyak, nakapagtatampo naman, aba. Di mo ba? Tanungin mo. Tanungin nyo ho, si Mosnyak, mga boting niya amo. Tanungin nyo po niya, sino yung nag-alok sa'yo? Pangalanan mo yung nag-alok sa'yo. Ang isasagot sa inyan, ay hindi ko pwede sabihin. Sabi, wag sabihin Wala hong maibibigay na pangalan yan. Wala hong masasabi na politiko or kung sino man na pangalan yan. Di ba? Kasi ang estilo ho nila, wag mong pangalanan na lang, okay na yun, safe na tayo. Basta ang importante, yung maabi mo na nag-aalok yung amo ni Mario na ng 150,000 pesos.
Okay na yun. At least nahiraan mo siya. Kailangan nyo ba ng translator? Oh, kailangan nyo ng translation dyan sa, dyan sa monitor natin? Ha? Hindi kasi ganyan lang naman do eh, di ba? Duterte style nga. Pag tinanong mo, sino yung nag-aalok at nagbibigay ng 150 pesos sa iyo, 150,000 pesos sa iyo, wala akong sasabihin yan. Ganun lang din ang sasabihin niyan, no, mga kababayan. Ay hindi, sabi kasi nung ano, nung nag-alok, wag ko daw sabihin eh, no? Kwentong kutsero, sabi ni Marge ng Cereza po. Sabi ni Alonely TV, kapwa niya DDS, nag-alok nun sa kanya 150 para isisi sa iba. O tingnan nyo ho, mga boss chipa mo, sir. Ano yung nakikita natin ngayon? Sino yung puro mura sa presidente? Di ba sila ho, mga kababayan? Ni wala nga tayong maintindihan eh. At kapag ka tinanong mo tungkol doon sa impeachment ni Sara Duterte, walang ina mo, MBA ka siguro. Ganun yung sasabihin eh. Di ba? Tsaka ayoko na lang po magsalita. Pero ang daming diretso po at maiintindihan ng mamamayang Pilipino na magsalita. Bakit tapyas pa yung uso? Di ba founder? Oh. Bakit? Ang daming pwede. Oh. Ay, naku naman. Anyway, mga kababayan, iwanan, lisanin na po yan natin yung usapin na yan, mga boss chief mo, sir. Ngayon po, nasaan na tayo? Pumunta na po tayo, mga kababayan, mismo dito, oh. Ni Vice President. Dito po, mga kababayan. Ngayon talagang iniimbestigahan na po, mga boss chief mo, sir, yung tinutukoy ng Vice Presidente na inutusan niya para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez. Pakinggan nyo ho, mga bossing, ha? Francis Raya, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation upang matukoy itong sinasabing hitman na umano'y kinontrata ni Vice President Sara Duterte. At saka po, mga kababayan, with matching 2 beses na no joke na binanggit ng Vice Presidente. Iyan, mga bossing. Asan si Saldi ko? Aba, ewan ko sa damuho na yun. Basta ang alam ko, nakamanman sa kanya ang gobyerno ng Pilipinas at yun yung binabalita ngayon. Laya, no? Pero, nakamatsyag sa kanya ang gobyerno ng Pilipinas. Okay? So, eto ang problema ngayon, mga kababayan. Dati, yung NBI director ho, yan, hinahangaan ko din po yun, na si Director Santiago, mga kababayan, medyo nakulangan ako sa kanya. No? Ulitin ko ho, hinahangaan ko si Director Santiago nung mga panahon na iniimbestigahan po itong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez. Kaya lang, nakulangan ako, kulang sa push eh. No? Nung parang dinedma at hindi na sila pinakinggan, wala na. No?